Yes. Good morning mga kasama. Dito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Listado. Mga bayaran pala. Oo, yung hatak kahapon at nung isang araw ay mga bayaran pala, anak ng bugi. Yan ang sabi sa video. Kita nyo mga bata, sasama nyo sa ginagawa nyo kung hindi ba naman kayo, isipin nyo mabuti doon sa mga magulang. Huwag nyong isakripisyo yung mga anak nyo sa init at ulan para lang sa 500. Sabi ni Aling Ledesma. Pero nakalike ka na ba? I-like nyo muna yung video natin at share nyo na rin. Samahan mo na subscribe at i-bell all nyo para nakakatanggap ka ng notification. Ito na nga, Plan B kay Bibi Sara, sumingaw na. Ano yung Plan B? At impeachment talagang panigurado malulusaw. Bakit? Meron ho ditong balita na hindi tinanggap ng Kamara yung pagbabalik ng impeachment ano ba tawag dito? Hindi, article of impeachment. Binalik. Ayaw tanggapin. Kayo na bida. Kayo na magaling. Bakit? Ayaw nyo tanggapin, binabalik sa inyo. Bakit? Kayo masusunod, ha? Kung gusto nyo, ganun ba yun? Wow, hindi pwede. Kaya binabalik sa inyo, nakitaan kayo ng mga senador na may problema. Oo, gamitin yung mga pag-iisip nyo, sabi na Aling Lorraine. Pero simulan na natin ito. Ano yung Plan B na sumingaw? Isang malaking sampal sa House of Representatives ang pagkakabalik ng impeachment case ni Vice President Sara. Kaya naman kanselado na ang reading ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara. Kanselado na? Tila luhaan na ang House of Representatives at ang mga sanay tatayong judge at lilitisin si Vice President Sara ay nagpabasbas na lamang sa isang pari. At hindi lang yan. Abay ang mga anak ng tipak ng tungo, may mga parang mga, oy, wag nga kayong magmagaling dyan. Akala nyo mga nakutipaklong kayo. Natatawa na lang sa inyo sa bayan ng Pilipino. Sa mga style nyo, mayroon pa kayong bit-bit na, panggatong ba yan? O pang parilya sa kahoy. Sandamakmak na papel ang hawak nyo. Wala namang sustansya yan. Sabi ni Aling Medrina. Sa impeachment na kanila sana'y babasahin, inalay sa altar. Diyos ko naman. Hindi ba kayo nahihiya sa inyong mga pinagagawa? Yung mga itsura nito, halos wala na naniniwala sa inyo. Ito, ewan ko na, bakit ano nangyari dito? Bakit nanalo ito Oo, sa Maynila, bakit nanalo pa? Yung mga taga Maynila naman, ng Distrito 3, binigyan nyo pa ng pag-asa yung Bakulao dyan sa lugar nyo. Wala nang gagawin matino yan. Mga taga Distrito 3, puro ganyan na lang ang gagawin yan. Impeachment. Puro na lang. Walang trabaho matatapos yan. Dapat itanong nyo kung yung lugar nyo ba dyan, yung mga kalsada ay ayos na. Tanong nyo dito sa magaling yung nagmamagaling yung amo. Ngunit may Plan B pala itong si Romualdez. Yan ay sampahan ng marami pagkadami-daming kaso si Vice President Sara. Inadapt na nga ng Kamara ang rekomendasyon ng committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na maghain ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y maling paghawak sa confidential funds ng kaniyang opisina. Kabilang dito ang criminal, civil at administrative charges para sa technical malversation, falsification of public documents, use of falsified documents, perjury, bribery, at corruption. Diyos ko, kung talagang concern kayo, Kamara, mga buwayang kongresista, House of Representatives, sa accountability, eto dapat ang inyong pinagtutuunan ng panahon. Yun, kung seryoso sila, hindi Ang target nga nila, sabi ni Amy Marcos,
gusto nyo lang pababain sa pwesto, gusto nyo alisin sa pwesto. Pero yung nabanggit na accountability, kung gusto talaga nila, doon sila mag-ukol, sampahan nila ng kaso. Tapos, tigilan nila yung impeachment dahil hindi sila mananalo, hindi sila magwawagi. Alam naman ng mga political analyst at ibang senador at lalong-lalo na alam ng mga judge yan o mga attorney na ang target lang nitong mga nasa kamara, alam nyo bakit? Kahit ganun pa man ang nangyayari kay BP Sara, mga ito, hindi pa rin titigil yan hanggat hindi nila napapabagsak. Pero isa lang ang sagot dyan, taong bayan ang susuporta. Taong bayan ang magiging boses dyan pagdating sa mga ganyang bagay. Kita nyo, may mga kaganapan na hindi nyo nababalitaan, di ba? Kasi sa ibang bansa nangyayari. Si Tatay Digong, ginagawa na po ng paraan. Marami na ho nagkikilos protesta na pauwiin si Tatay Digong. Ito namang mga bayarang mga stream, hindi ho binabalita. Malalaman nyo na lang sa Facebook, sa mga vlogger na Duterte, yung mga nakasuporta kay Tatay Digong o kaya Bibi Sara, doon nyo na lang mababalitaan. Lalong-lalo na, dito sa YouTube. Pag tayo mayroong nakita kagad na balita, bibigay natin kagad sa inyo. Doon sa mga stream, hindi binabalita yan. Kaya ang number 1 na panoorin nyo, YouTube lang. Ayan, kalkalin nyo si Kuya Goods, andyan yan. Laging merong update yan patungkol sa mga nangyayari. At kagandahan dyan, binibigyan pa tayo ni YouTube ng magandang ratings. Di ba? Boss, pa-recommend naman. Tuloy. Ang panibagong survey mula sa SWS Survey, abay 50% ng Filipino families ay inire-rate nila ang kanilang mga sarili bilang isang mahirap. Ito dapat ang binibigyan nyo ng solusyon. Hindi ang impeachment ni Vice President Sara na wala namang ginagawang masama sa mga Pilipino. Tama. Madaming dahilan ang pagkakabalik ng complaint dahil kita naman natin paano binaboy ng leadership ng House of Representatives ang proseso ng impeachment, kung paano nga daw tila'y nagkabigayan ng pera. Ayon kay Congressman Toby Tiangco, ang ating mga senador, lalo na si Senator Bato de la Rosa, na inahangaan natin sa kanyang pakikipaglaban sa matuwid na landas ng trial. Talagang hindi lang tapang ang kanyang pinakita, kundi ang wisdom. Nagpapasalamat din tayo kay Senator Alan Peter Cayetano sa paggawa niya ng solusyon na katanggap-tanggap sa anumang panig. Salamat kay Senator Amy Marcos sa bukas na suporta kay Vice President Sara. Kahit na ang dugong nananalaytay sa kanya ay kapareho ng kay BBM, kina Senator Bongo, Senator Cynthia Villar, ang mga mayayaman na hindi nakipag-socialize sa oligarch, kina Senator Robin Hood Padilla, Senator Mig Zubiri, at sa ilan pang mga senador na nahirapan sa desisyon pero mas pumanig sa tama. Sa 20th Congress, sasalubungin ito ng mga bagong senador, kabilang na ng isa sa pinakamagaling at yayanig sa Senado. Walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Hindi pa tapos ang laban dahil may mga banta pa din at hindi pa din natin naiuuwi ang dating Pangulong Duterte. Pero sana, hindi matapos itong buwan. Next month, hopefully, sana may uwi na rin si Tatay Digong dahil yan ang kagustuhan ng ating mga kababayan. Milyong-milyong Pilipino ang nagnanais na may uwi na si Tatay Digong. Ewan ko ba dito sa... sana totoo yung sinasabi ng balita sa ibang bansa na paparusahan yung mga judges ng ICC. Sana totoo. At sana bilisan nyo ang kilos para mapauwi nyo na si Tatay Digong. Ganun lang ang hiling ng aming kababayan, lalong-lalo na yung milyong-milyong tao nakasuporta kay Tatay Digong at kay Bibi Sara. Kaya nga ang mga kakamping kapialista ay umaasa naman ngayon sa people power kuno nila. Ano nga asahan nyo dito? Ay kakarampot kayo, wala kayong bilang.
Tapos, tinatawanan lang kayo ng Duterte supporter. Tapos, ang pangit pa nito, hindi pa peaceful. Sipin nyo nga yan, gagawa kayo ng eksena. Nangangalampag kayo, kasama nyo bata, matanda. Ha? O, dito tayo. Mas maganda, impeachment issue laban kay BP Sara Duterte. Lusaw na. Ito yung balita dito, ha? Kaya tutukan nyo lang. At sa dulo ng ating video, papakita ko sa inyo yung mga bayaran. Oo, na-booking sila eh. Bayaran ang lumalabas. Hindi katulad ng nangyaring paglabas sa Mindanao, sa Cebu, sa Davao, yung mga sumusuporta kay Tatay Digong pag lumalabas, yung mga motorkid. Ito hindi, hakot. Mamaya, sa dulo ng ating video, pakita natin. May fearless forecast ang isang political analyst kaugnay sa isinusulong na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si MJ Mondihar sa report. Na back to you ang Kamara sa hangarin nitong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte matapos bumoto ang mayorya ng Senado na ibalik ang kaso sa mababang kapulungan. 18 senador ang pumabor itong Martes sa mosyong nagsasaad na ang Kamara pa rin dapat ang maglinaw kung hindi ba nito nilabag ang tinakdang limitasyon sa ilalim ng saligang batas. Pero para kay political analyst na si Attorney James Reserva, hindi ito basta simpleng procedural move dahil malinaw na isa itong insulto sa Kamara. To me, parang gusto nyo pala, hindi kayo may insulto. Pero yung insultong ginawa nyo doon sa mga taong pinatawag nyo, yung insultong ginawa nyo doon sa dating presidente at yung insultong ginawa nyo dito sa ating BP presidente, okay lang sa inyo. Kayo ayaw nyo may insulto, ganun ba? Wow. Kayo na. Ibang klase rin kayo, no? Gusto nyo kayo lagi tama. Hindi pwede yun. Hindi naman naabante yan. Pag ito, nangyari, ito lang sasabihin natin. Pag umupo na, ito. Dito pa nga lang, nakikita na natin eh. Meron ng boto, 18. Pag umupo pa yung iba, paano pag umupo pa yung iba? Sige nga. Mas nakakalamang, nakakarami yung mga nanalo nitong midterm election na pagka-senador. Pag nagsama-sama yan, naku. Yung 5 na nagpadala kay Tatay Digong sa Dahig, bukang nakakalimutan nyo na. Bukang nakapokus kayo sa impeachment Oo, huwag nyo kalimutan yun. At yung BICAM at yung pondo, ay huwag nyo kalimutan yun. Oo, ito lang. Pag upo ng mga senador na, ayan na, pag bumulong si BP Sara, kaya takot na takot itong mga ito. Talagang ginagawa ng paraan talaga si BP. No? Kailangan nilang patalsikin dahil kung hindi, yayariin sila pagdating ng 2020. Diba? Ay, sana ganun lang ang mangyari. No? Sabi ni Aling Ledesma. the House would not like it. Parang interference yun. But imagine, they will be asked to certify kung hindi ba na-violate yung constitutional requirements. 3 verified complaint ang isinampa noong December 2, 4 at 5, 2024 laban sa bise sa issue ng mga irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan. February 5, 2025, isinampa naman ika-4 na reklamo at ito ang inakyat sa Senado bilang Articles of Impeachment. Ngunit ayon sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution, malinaw na ipinagbabawal ang pagsasampa na higit isang impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon, anuman ang anyo o laman ng reklamo. Hamon ngayon ng Senado sa Kamara, patunayang hindi nila nilabag ang itinakdang one-year rule sa ilalim ng saligang batas kaugnay ng impeachment proceedings. Talagang insult yun sa House. Kayo lang na insulto, pero yung milyon-milyon tao, milyon-milyon Pilipino, hindi naman insulto. Tuwan-tuwa nga kami. Tuwan-tuwa kami dahil malulusaw na yung impeachment. Malapit na, konting kembot na lang. Bakit? Paano natin nasabi yan? Ayaw tanggapin ng Kamara. Binabalik sa inyo, ayaw tanggapin. Ayusin nyo. Saka merong error. Ano sabi? Bakit yung unang impeachment, hindi yun muna ang pinag-usapan? Nag-jump kayo sa pangatlo. Bakit yung sa pangatlo kayo nag-ukol? Kasi bakit? Andun yung nagsipirmahan mga kongresista. Tama ba? Ayan ang tinitignan angulo. Lalong-lalo na si Amy Marcos. Nasa utak niya, nasa isip niya, napamumulitikan nyo lang yan. Eto na. Aabangan natin yan. Ang mangyayari dito, laban ng mga bardagulan ng Kamara at Senado. O kayo, kung bibigyan nyo ng title, anong title ang mas maganda dito? Bardagulan sa Kamara at Senado. Yan ba ang tamang title? Kayo, type nyo sa comment section.
Kayo na bahalang humusga. Ito yung pagbabalik sa kamera. Anak ng tipaklong. Ayusin nyo para hindi ibalik sa inyo. Diba? Ganun lang kasimple. Kung gusto nyo maging maayos, ayusin nyo. Hindi yung gusto nyo agad-agaran. Diba? Last minute, nagpapirma kayo, hinain nyo sa Senado. Akala nyo ngayon, tatalakayin. Hindi. Bibitinin din kayo kung paano nyo binitin ang Senado, ganun din. Inaapuran nyo pa. Akala nyo, kakampisay nyo mga lulong, sabi ni Aling Medrina. Tuloy. Duwag ang mga senador at traidor sa konstitusyon. Yan ang galit ng sigaw ng mga nagpoprotesta sa labas ng Senado. Matapos ibalik ng impeachment court sa Kamara ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Nakatutok dyan si Francis Volve, live nag-ulat ngayon mula sa Pasay City para sa kanyang agenda report. Francis, kumusta na ngayon ang sitwasyon dyan na mainit kanina? Hanggang sa mga oras na ito ay tuloy pa rin naman itong pangangalampag ng mga galit na rallyista dahil daw yan sa pagtraidor sa bayan ng mga senador sa VP Sara impeachment kagabi. Tila nakikisama ang panahon. Makulimlim at panakanakang bumubuhos ang ambon at ulan. Tulad raw ng damdamin ng libu-libong rallyista dito sa harap ng Senado. Yung mga kasama nila. Kung di matanda, puro bata. Sipin nyo saan kaya hinakot ito? Mamaya meron ako papakita sa inyong video. Inikot ni Kuya Bok Oo, halata talaga na hakot. Kasi may service pa Diba? Tuloy. Halo raw ang emosyon mula sa drama sa sesyon kagabi nang mag-convene ang impeachment court at sa huli ay nag-rule ang senator judges na ibalik sa Kamara ang reklamo. Dinaig pa nga raw nito ang mga teleserye. Busina! Busina! Busina raw, busina. Busina! Humingi rin sila ng busina sa mga motoristang dumadaan bilang suporta sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Nagsindi pa ng kandila. Busina para paalisin kayo dyan. Yun lang yun. At nag-vigil para ipakita ang ngit-ngit nila sa nangyari. Nakakagalit naman kasi talaga yung ginawa ng ating Senado. Na ang dami pala, no? Saan banda? Akala natin Oo, pag nagbalita yung mga bulagan at saka yung mga stream, akala naman natin talagang sobrang dami. Akala natin mapapantayan yung dami nung yung peaceful rally ng religious group. Hindi Bilang sa paa, sa kamay ata yung mga grupo kung saan sila nagkukumpulan. Remand noong impeachment complaint, pabalik ng House of Representatives, binalik nila yung bola. Wala namang remand sa konstitusyon, walang remand sa rules ng impeachment court ng Senate. Ano ibig sabihin nun, Ganito lang yan. Kaya binalik yun, hindi interesado ang mga senador na impeach si VP Sara. Ginagawa na lang kayo ng istoryahe para pagtapos ng 19th Congress, wala na. Wala nang oras. Hindi nyo pa ba nagigets? Yung merit, yung summon, yung merit of summon, hinain. Bumilang ka ng 10 araw. 12 na ho ngayon. So, binigay kahapon. Sasagutin ni VP Sara ng 21. Sa 21, sasagutin niya. Ipapail uli yun doon. Ibabalik uli yun doon. Ngayon, doon na sila mag-uusap kung kailan tatapusin. Tapos na 19 Congress sa 13. Sa 30. Tapos na rin. Ang impeachment na yan. Kung sinabi naman na papasok sa 28th Congress, okay, sige, bilangin niyo yung senador. Bilangin niyo yung senador. Kayo naman, mahina ata sa mat, sabi ni Aling Lorraine natin ngayon, dapat the House of Representatives reject yung binabalik sa kanila kasi sa totoo lang, hindi naman talaga ito constitutional. At we're hoping that today, last session day ng Senate, na sana naman ay matauhan at magising yung ating mga senador. Malinaw para sa mga rallyista na delaying tactic na naman ito. Kaya maituturing daw ang Senate drama na isa sa lowest at darkest period sa kasaysayan ng Senado. Parang yung magkakasamang grupo, parang nagsusumba doon yung mga nagsusumba na hatak. Baka ito yung mga grupo na nagsusumba, yung mga matatanda na yon at nahatak.
Hindi malayo. Sabi ni Aling Medrina rito, oo, galingan nyo kasi. Maghakot kayo na maghakot. Para naman pumantay kayo doon, sa mga nakita nyong peaceful rally ng isang religious group. Kaso hindi eh. Tapos sasabihin nyo, ang sasabihin daw parang pababagsakin daw yung, hindi ko alam kung ano yung term nila ron eh. Parang gusto nilang mga lampag. Dun sa decision kagabi, parang naduwag yung ating mga senators. Natatakot ba sila kay VP Sara o gusto nilang protektahan siya? Klaro naman ang panawagan ng taong bayan. Majority. Parang, ate, ikaw na rin sumagot sa tanong, ha? Natatakot talaga sila kay VP Sara at gusto nilang protektahan si VP Sara. Tama! Magaling ka, Ay, nako, Diyos mo yung Marimar. 9 out of 10. Gustong matuloy yung impeachment trial. Gustong makita yung ebidensya. Saan ba talaga napunta ang Confi funds? Sino ba talaga si Mary Grace Piatos? Dismayado rin sa Doon lang sila nakapokus sa kakarampot na 125 million confidential fund. Doon lang sila nakapokus. Pero hindi sila nag-focus sa flood control project, DPWH project, yung pondo ng PhilHealth, yung Reserve Gold, yung BICAM report, at yung ano pa ba? Marami pang iba. Maharlika funds. Yung mga, hindi na natin mabilang mga kasama. Pero, yung 125 million, doon talaga. Andun lang yung, alam niyo parang kabayo sa karera. Oo, nakatakip yung, nakatutok lang sila doon. Ganon sila. Ka-frustrated, sabi ni Aling Medrina, mapabagsakin. Itong mga magagaling at mabubuti at matatapang na leader. Kasi takot sila sa 2028. Kasi walang itatapat. Kahit sino itapat nyo mga kasama. Maghanap kayo ng katapat ni Bibi Sara. Walang kakauning boto. Meron man pero malayo ang diferensya. Isipin nyo na lang. First time ever nangyari. 32 million votes. Kung hindi lang tumandem ito si Bungit-ngit, hindi mananalo. Mantakin nyo Dumaban ng pagka-vice president. Tinalo ng babae. Tapos sasabihin malakas. Wow. Kung hindi nyo niligawan, di ba, totoo naman, andyan si Ate Amy, siya nagpapatotoo. Kung hindi nila niligawan ng mga Duterte o si BP Sara, walang makakapasok na ganyan. Totoo yan. Kaya, tsaka yung utang na loob na lang sana. Di ba? Pero kung hindi man, sabi dito kasi, sabi nagsasabi, hindi daw nakikialam yung nakaupo. Dapat makialam kayo. Kasi, nung nanliligaw kayo sa mga Duterte, kung todo, pakiusap kayo. Ngayon, nagmamalaki kayo. Ang yabang nyo na, sabi ni Aling Lorraine. Hindi nyo magawa ng paraan yung binibintang sa kanya. Bakit? Bakit? Kaya pala sabi ng tatay ko talagang traidor ang sabi. Yun lang salitang traidor. Wala naman tayo sinabi kung sino. Diba? Tuloy. O niya kagabi, si Attorney Filomena Arteche na taga-Ateneo. Nagpunta daw siya para ipahayag ang suporta sa 5 senador na nanindigan sa gusto ng mas nakararami na ituloy na ang paglilitis. There's nothing in the Constitution which says that the impeachment complaint should be remanded. Dagdag niya, co-equal bodies ang Senado at Kongreso, kaya pwedeng ibalik muli ng lower house ang kaso at simula na ang impeachment trial. Nakimarcha rin ang pamangkin ni dating Pangulo. Naku po! Panibagong muka, panibagong kwento. Baka gusto na. Susunod tatakbo yan. Maniwala kayo mga kasama. Susunod, maglalaban-laban sila, magpipinsan. Yan ang sabi ni Aling Lorraine. Meron naman kasing diyan nagsisimula yan sa mga pangangalampag, kumari, tapos magpapakilala, anak ng bugo. Tigil-tigil. Wala na tayong tiwala sa mga ganyang apelido, saka sa yung... ito mas maganda. Kamara, hindi tatanggap ng article of impeachment. Ayan. Bakit? Iyakan na. Sige, huwag niyo tanggapin para tapos na ang problema ni Bibi Sara. Nanindigan naman po ang mga kongresista na hindi mo nila tatanggapin ang ibinalik na articles of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte.
Kaya naman po aapela sila sa impeachment court sa Senado sa pamamagitan po ng isang motion for clarification para masagot ang kanilang mga katanungan. Buong detalye sa live report ni Vic Suminta. Vic? Ali, matapos isilbi ni Senate Sergeant at Arms Roberto Angcan ang summon sa Office of the Vice President, siya'y sumunod na nagtungo dito sa Office of the Secretary General para dalhin ang ibinabalik na article of impeachment mula sa impeachment court. Pero ito ay hindi tinanggap ng Kamara dahil sa paninindigan ng House Prosecution Team na mayroong presumption of regularity ang kanilang ipinadalang impeachment complaint. Dahil dito, naniniwala ang prosecution team na kailangan ipaliwanag ng impeachment court ang dahilan ng kanilang desisyon na ibalik ito sa Kamara. Binubuna ng House Prosecution Team ang resolution for clarification para linawin ang kautusan ng impeachment court ng Senado na ibalik sa Kamara ang article of impeachment dahil kailangan sertipikahan ng Kamara na duman ito sa tamang proseso alinsunod sa konstitusyon at ang katiyakan na itutuloy ng Kamara sa 20th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Congresswoman Jinky Luistro, isa sa 11 congressman prosecutors, na hindi muna nila tatanggapin ang ibinabalik na impeachment court na article of impeachment hanggat hindi nasasagot ang kanilang katanungan dahil sa panig ng Kamara mayroong presumption of regularity ang ipinasang article of impeachment lalo na't ito ay permado ng 250 na kongresista. Huwag nyo nang tanggapin para tumagal ng tumagal. Ganun lang yun. Tapos matapos na yung 19 Congress. Very good. Good idea yan, ha? Pag hindi nyo tinanggap, ayos yan. Okay ba yun? Patagalin nyo lang ng patagalin. Tapos pag upo ni BP Sara sa 2028, kayo naman. Ha? Ang sabi, eto na, papakita ko sa inyo. Hakot dito, hakot doon. Yan ang sabi sa video. Magkano kaya ang bayaran? Nangalampag sila. Pumunta lang sa Senado. Kasama yung mga patawag doon, mga organizer, yung mga kaliwa, kanan, taga-mountain, para mga lampag. Oo, anak ng tipaklong. Bayaran naman pala. Ipakita natin na. Sino nagbalita na ito? Ayon sa video to, babase tayo sa video. Ito na. Ayan, kumpirmado. Ayan, nag-uwian na sila. Kumpirmado, hakot ito mga to. Grabe, hindi pa tapos yung programa nila. Hindi pa tapos yung programa, uwian na. Ikaw ba naman, kung ikaw ay nasa puso mo, yung gagawin mo at ginagawa mo at gusto mong gawin, at sasama ka dito sa mga, ang tawag na, protesta magi-stay ka, tatapusin mo kung anong ganap. Pero ito, kano kaya, baka nakuha na yung inabot, kaya uwi na. Kami nga, pag sumasama kami sa mga ganyan, naabot kami madaling araw. Tapos ng programa. At nung kay Tatay Digong dun sa inaresto siya, naabot ako ng 3:00 ng madaling araw. Ito, hindi pa tapos, wala pang dilim. Ito, uwian na. Maaga pa, nag-uwian na. Wala na, kasi wala Ang purpose lang naman nila dito magparami. Yan. Kaya marami silang hinugot sa tabi-tabi. Yan. Kaya makikita ninyo, nag-uwian na po yung iba. Kawawa naman yung mga tao, yung mga bata talaga na nadamay lang dito. Ito, ayan. Nandito sila kasi nagdesisyon na kasi nga po nagdesisyon na ang Senado na pumabor nga ang 18 matitikas at matitibay at pagagaling na senador na ibalik sa Kamara ang impeachment complaint laban sa ating minamahal at pinaka-the best na Vice President. Yan nyo, alas wala kang makikita, kakapiranggot. Yan ba sinasabi nila napakadami? Ay, yayabang ng mga mga, pag yung extreme media, pag nasa sa, nila, kakampi nila, pinapakita. Pero pag, yung hindi nakakampi, hindi na pinapakita. Totoo yan. President na si BP Inday Sara Duterte. Yun yung ikinakagalit nila ngayon. Yun yung ikinainis nila. Kaya nandito sila ngayon sa harap ng Senado at nandamay pa ng iba. Salit ng iba nagpapahinga, ngayon inulan, baka magkasakit pa yung iba rito dahil hinugot nila. Ayan. Kita nyo mga kabayan. Mga bata. Kita nyo yung tipong walang kusa, hindi man kusang loob, kundi hinugot lamang nila. Malamang yan, hugot talaga. Tsaka kakapiraso lang sila. Tingnan nyo
Ito ba yung marami? Kada magkakaroon ng Pangulo sa Pilipinas, nandyan sila. Oo. Kasi alam nyo ang gusto nila. Sila ang mamuno. Batas. Hindi pwedeng batas ng taga-bundok. Taga-mountain ang mamayani sa Pilipinas. Gagawin yung hindi maganda ang bansa pag kayo ang namuno. Oo, alam nyo na mga kasama ha. Pag kayo ho ay boboto, huwag kayong boboto ng mga taga-mountain. Dahil ang ibibigay niyan ganito, sa kalsada pupulutin. Yan ha, kung umabot ka sa video natin ito ha, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga ha. At like and share ng video ha. Hanggang sa muli, bye-bye!